Good morning guys! Alas 3 na ng madaling araw ngayon at naisipan kong lumabas ng bahay dahil nagkri-crave ako ng noodles. Totoo naman, may pagkain pa ako sa bahay pero iba pa rin talaga kapag lumabas ka sandali para maglakad at bumili ng gusto mong kainin. Habang naglalakad ako, pansinin ninyo ang paligid. Tahimik ang mga kalsada, halos walang tao at kahit mag-isa lang akong naglalakad, kampante pa rin ako. Wala kang iniisip na baka may biglang huminto sa tabi mo para mang-hold up o kunin ang mga gamit mo. Ngayon, nandito na tayo sa convenience store na malapit lang sa aming kumpanya. Tara, pasok tayo. Pipili tayo ng kakainin, isang cup noodles at isang kimbap. Pagkatapos magbayad, lalagyan na natin ng mainit na tubig at habang hinihintay nating maluto ang noodles, pag-usapan natin ng isang bagay na siguradong napansin nyo. Napansin nyo ba? Halos lahat ng convenience store dito sa South Korea ay walang security guard. Pero bakit kaya? Hindi ba sila natatakot sa hold up? Narito ang 5 pangunahing dahilan. Una, mababa ang insidente ng armadong hold up. Mahigpit na ang pagpapatupad ng batas dito at napakahirap makakuha ng baril. Dahil dito, mas bihira ang mga mararahas na krimen tulad ng holdapan. Pangalawa, napakaraming CCTV. Halos bawat sulok ng convenience store ay may high-definition cameras sa loob man o sa labas. Kaya kung may mangyaring krimen, mas madali itong matutunton at maresolba. Pangatlo, mabilis ang pagresponde ng pulis. Kapag may emergency at tumawag sa isa-isa-dalawa, mabilis silang rumesponde, lalo na sa mga lungsod. Pang-apat, cashless ang karamihan sa mga transaksyon. Karamihan sa mga tao ay gumagamit ng debit card, credit card o mobile payment. Dahil kaunti lang ang cash sa kahera, mas mababa rin ang motibasyon ng mga magnanakaw. At panghuli, mataas ang pagsunod ng karamihan sa batas. Alam ng maraming tao na mabigat ang kaparusahan kapag nakagawa ng krimen, kaya mas pinipili nilang sumunod sa mga alituntunin. Pero tandaan, hindi ibig sabihin nito na wala ng krimen sa South Korea. Mayroon pa ring mga kaso ng shoplifting, panloloko at iba pang paglabag sa batas. Kaya naman patuloy pa rin silang gumagamit ng CCTV, alarm systems at regular na pagpapatrolya ng mga pulis para mapanatili ang seguridad. Kaya kayo, ano ang masasabi ninyo? Sa tingin nyo, posible rin bang magkaroon ng ganitong sistema sa Pilipinas balang araw? I-comment nyo ang inyong opinyon. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow para sa iba pang kwento at karanasan ko dito sa South Korea. Maraming salamat sa panonood at kita-kita tayo sa susunod na vlog.